Hello guys, for today's video, ito pala ay matagal nang nag-message sa akin 2 days na si OFW, nandito rin sa Riyadh kung nasaan ako ngayon. At matindi ang kanyang depression, Diyos ko Lord. At ito ay yung kanyang sulat. Ako, pinagdaanan ko din ang matinding depression hanggang ngayon. Di pa ako makamove on. Binigay ko na ang lahat at tinanong ko sa sarili ko kung alam ko lang sana kung saan ako nagkulang. Di pa sapat, pera, lalaki ang kunti lang kaligayahan. Ang hinahanap ay yung kaligayahan pala sa babae. Di man naisip kung ano ang naramdaman ng asawa dito sa abroad habang nagtatrabaho na di makatulog. Minsan naisip ko din na magbigti sa CR. May magbubulong sa tenga ko. Ginawa ko na at inuuntog ko yung ulo ko para magising ako. Nilabanon ko at gusto ko nang magpakamatay. Hala, ano ba naman kayo? Mga langga, mga OFW. Bakit kailangan nyo pang gawin yan sa sarili nyo? Na dahilan lang sa isang lalaki. Masakit sa totoo lang, masakit kasi naranasan ko rin yan noon. Masakit kung masakit talaga. Pero bakit kailangan? Isipin natin yung ating mga anak, yung ating mahal sa buhay, yung mga anak natin na nag-aantay sa atin. Yung pagdating natin, Nay, Ma, Mama, Mamang, Mamay. Masarap sa pakiramdam. Yung pagdating natin, yung bang nabubungaran nila habang tayo nangangalikot ng mga pasalubong natin sa kanila is talagang nandyan sila sa harap natin. Ayaw nyo bang maranasan ng ganyan? Bakit kailangan nyo bang magbigti dito pa mismo sa bansang Saudi Arabia, dito pa sa Riyadh? Kasi iniisip nyo magpakamatay kayo? May makukuha kayong pera sa uwa? Sino makikinabang nun? Anak mo ba? Hindi, ilalaspag din yan ng asawa mo. Tandaan mo yan. OFW nandito sa Riyadh. Kung sakaling magbigti ka, wag naman sana. Panalangin ko wag naman. Is ang pera na nanggagaling sa uwa ay hindi yan mapakinabangan ng mga anak mo. Yan lalong isipin mo. At matutuwa talaga yan sila ng husto dahil nawala ka na sa landas nila. Masaya na sila. Isipin mo na lang yung anak mo. Isipin mo lang yung busis ng mga anak mo. Isipin mo lang pag may problema sa lala, naiiyak ako. Pag may problema sila, sino tinatakbuhan? Di ba ang nanay? Hindi sila makakatakbo sa tatay. Kasi iba ang tatay at iba ang nanay. Iba ang pagmamahal ng isang ina at iba ang pagmamahal ng isang ama. Mas lamang ang pagmamahal ng isang ina sa mga anak. Tandaan mo yan, kabayan. Ako'y naiiyak. Kasi isipin nyo, ay, wag naman sana mangyari ito sa iyo, kabayan. Diyos ko, ngayon ko lang to nabasa eh. Sa totoo lang, ngayon ko lang to nabasa talaga sa message. Ang dami kong babasahin dito mga message, mga OFW. So, dito muna ako tututok sa mga OFW na to. Napakahirap ng inyong dinadala. Danas ko yan, 2018. Danas ko yan. Minuminuto ako nahalangin. Kabayan, kung nakikinig ka man lang sa akin, hindi ko na kailangan banggitin ang pangalan mo. Kasi ang sabi mo sa akin, ayaw mong ilabas sa social media. Hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Lumuhod ka ng alas 2 sa madaling araw at magtaimtim kang magdasal. Ibigay mo ng buong buo yung isip at puso mo sa Panginoon na pumasok yung espiritu niya sa iyo. Hipuin ang puso mo at magbago na wag mong gawin dapat yan dahil may mga anak ka nag-aantay sa iyo. Kung ano-ano man mangyayari mga kabayan, isipin mo yung boses ng mga anak mo. Di mo kaya? Ha? Kaya mo ba silang iwanan? Yung bang tatawagin ka na kahit sa cellphone mo lang tatawag sa'yo, Ma, kumusta ka? Di ka ba maiiyak sa ganyan? Na itatali sa'yo yung kung anong bagay na itatali sa liig mo, tapos ngayon, maririnig mo yung, ay, naku, Diyos ko Lord. Wag naman sana. Wag niyong gawin yan, mga kabayan. Ako to, masama ang loob ko, parang gusto kong umiyak. Kasi kung ano ang naramdaman mo, mas nararamdaman ko rin yan dahil pinagdaanan ko rin yan. Sa totoo lang, huwag niyong gawin. Ay, naku, ano mo nyo na sa Panginoon yan. Sa totoo lang talaga, grabe. Ako, kung nasasaktan ka, mas nasasaktan din ako. Kasi nandito ka sa Riyadh nandito rin ako sa Riyadh. Puti na lang kamo, binuksan ko yung isa kong cellphone ngayon lang. Sabi ko nga, gawin ko tong para, kasi hindi lang ito si kabayan ang may ganitong mga problema. Marami pa dito, mismo sa mga sa Middle East, na ganito ang sitwasyon. Isipin mo na lang, hayaan mo na lang sila. Kung masaya sila doon, sige lang, magpakasaya sila. Isipin mo yung mga anak mo, yung pag-uwi mo, yung dala-dala mo. Nakangiti ako ngayon ha, kabayan.
Yung pag-uwi mo, dala-dala mo yung 1 liter mo at pasalubong para sa mga anak mo. Kontintis na lang, makaka-uwi ka. Matatapos rin yung kontrata mo. Gagabayan ka ni Lord, huwag kang mag-alala dyan. Basta sabi ko lang sa'yo, 2:00 sa madaling araw, magdasal ka ng time-time.